Good morning, Philippines! Good morning, world! Good morning, Metro Manila! Verse 10 says, when Jesus entered the city of Jerusalem, the whole city was shaken. That was the meaning in the original Greek. And they asked, who is this? Take note, the crowds answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. God bless the reading of these powerful words. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa na kanyang mga salita. Yung pong umagang ito, tatalakayin natin, aalamin natin, ano po ba talaga ang tunay na kahulugan ng linggo ng palaspas? Yan ba ay gaya ng tradisyon ng maraming bibili ka ng palaspas o gagawa ka ng palaspas, dadalhin mo sa iyong simbahan, papabless mo o sa iyong pare, sa iyong ministro? At according to my research, marami sa ating mga kababayang Pilipino sa ating bansa naniniwala na itong mga palaspas na to na binasbasan ay pag nilagay nila sa mga pintuan ng kanilang mga bahay o sa ibang parte ng kanilang bahay, according to my research and according to many studies, many believe it can drive out demons, magpapalayas daw ng mga masamang espiritu, or mag-aalis daw ng mga masasamang vibes, etc. So, taon-taon, yan ang tradisyon, yan ang paniniwala, yan ang ginagawa ng maraming tao, lalo na sa ating bansang Pilipinas. And I'm sure maraming bansa din merong kanya-kanyang pakahulugan sa event na to, no? They interpret it, they see it with different meaning according to their tradition, according to their church teaching, according to their preconceived ideas, according to their upbringing, mga tinuro sa kanila na kanilang mga religion kung sila po ay lumalaki. Ngayon, ang malaking tanong po, ano nga po ba talaga ang ibig sabihin nito? Na yung mga tao ay kumuha at nagwagayway ng kanilang mga palaspas o sa Ingles branches from palm trees, sapagkat yun po ang ginamit nila noong 1st century AD, no? So anong ibig sabihin ng ang mga palaspas ay mini-wave or nilalatag sa daanan ng isang pagsasabi natin royalty or yung isang kinikilalang hari. So yan po ang aking tatalakayin, yan po ang aking ituturo. Alright? At tutuklasin natin ngayong umaga ano po ang sinasabi ng Bible. Alright? Una, focus tayo sa pag-unawa kung ano ba talaga ibig sabihin nito. At ano ang implication niyan sa buhay natin bilang mga tinatawag na Kristiyano. Una po, pagka tinignan natin ang Bible sa 2 Kings chapter 9 verse 13, ulitin ko po,
2 Kings chapter 9 verse 13 o ikalawang hari kapitulo 9 talatang 13. Dito po binibigay ng Bible yung explanation anong ibig sabihin pagka ang mga tao noon sa panahon ng Biblia ay naglatag ng kanilang mga damit o naglatag ng mga palaspas, branches of palm trees sa ilalim o sa harapan o sa daraanan ng isang tao kanilang kinikilalang mataas na tao. So basahin po natin, ano? Ito po, I will read that. 2 Kings 9:13. They quickly took their cloaks and spread them under him on the bare steps. Then they blew the trumpet and shouted, Jehu is king. So, maliwanag po. Ano daw ibig sabihin? Bakit nila ginawa yun? Yung maglatag ng mga kadamit o ng mga palaspas sa harapan o sa daraanan ng isang tao? Ito po ang ibig sabihin. Kinikilala nila na yung taong yun, yung personang yun, ay isang hari. Yun. They were recognizing the person as king. They were welcoming the person as the king. They were acknowledging that the person is a king. So yun po ibig sabihin ng mga ginawa ng mga tao noon pag naglatag ng mga damit o ng mga palaspas o branches ng palm trees during biblical times. Pag ginawa yan ng mga tao, ang ibig sabihin po na action na yan, kinikilala nila na yung taong yun, yung personang yun ay hari. They were recognizing it, they were welcoming it, they were acknowledging it. So in short, ano pong pinupunto ni Bishop Lopez, ni Dr. Lopez? What is my argument? What is my thesis in this short message or tutorial about Palm Sunday? Ang ibig sabihin po nito sa ating lahat, ang linggo po ng palaspas, makinig po kayo mabuti, ang linggo ng palaspas ay yan po yung araw na napakaraming tao sa lungsod ng Jerusalem kinilala si Jesus Christ bilang hari. You know what? For the very first time. Yan po yung kauna-unahang pagkilala ng mga tao sa lungsod ng Jerusalem, sa city of Jerusalem, nung panahon na yun, na si Jesus na dumarating sa kanila ay hari. The thousands and hundreds of thousands of people were acknowledging it and welcoming him as the king. So yun po yung ibig sabihin. That is the Biblean tanong. Yan din ba ang pagkakaunawa? Yan din ba ang pagkakaalam? Yan din ba ang paniniwala ng mga tao ngayon sa linggo ng palaspas? Kinikilala din ba nila na si Jesus ay hari? O ang alam lang nila ay yung ceremony? Nakukuha ng palaspas, bibili ng palaspas, dadalhin sa simbahan, papabless sa pare, sa priest, sa ministro ng church nila, dadalhin sa bahay pagkatapos at gagawing
ika nga nila, pangtaboy daw sa mga masasamang espiritu at mga masasamang vibes as they claim. Yan po ba ang sinasabi ng Bible, or it is just a man-made tradition that many people, especially in our country, they practice it every Palm Sunday. They go through that ceremony without understanding, without realizing the biblical meaning of the first Palm Sunday. So yan po ang aking bibigyang diin, o yan ang ating tatalakayin ngayong linggo ng Palaspas. Ibig sabihin, ngayon pong linggo ng Palaspas, as we celebrate, as we remember that first Palm Sunday, dapat ang nasa isip natin, dapat ang nasa puso natin, dapat ang pagkakaintindi natin, ang pagkaalam natin, sa araw na ito, during that first Palm Sunday, for the very first time in public, I'm talking about very first time in public place, kinilala ng hundreds of thousands of Jewish people from the northern Israel, Galilee to Perea to Jericho, down to the southern part, Judea, Jerusalem, according to our Bible scholars and commentators, estimated of about hundreds of thousands of Jewish people. Pero pa nga nagsabi, even a million or more than a million of them present during that first Palm Sunday and participated in recognizing for the very first time in public place that Jesus Christ of Nazareth is a king. Their coming king. Their promised conquering king. Their Messiah. No? So yan po ang dapat nating intindihin. Yan ang dapat nating alamin. No? I wonder kung yung mga pupunta ngayon sa kanilang mga simbahan, magdadala ng mga palaspas, bibili ng mga palaspas, o gumagawa ng mga palaspas, at dadalhin sa mga simbahan nila, at iwawagay-way, iwi-wave, at dadalhin sa mga bahay, at iiwanan tatabi sa mga parte ng kanilang mga bahay. I wonder if these people really understand the biblical meaning of the first Palm Sunday, or sila po ay nakatuon lang sa tinatawag na nothing but ceremony, nothing but tradition every year during we call Palm Sunday. Ang masasabi ko po bilang lingkod ng Diyos at sa Christian bishop, kung yan po ang pagkakaintindi nyo at yan ang pagkakaalam nyo at yan ang pinaniniwalaan nyo, it's just a tradition, it's just a ceremony, it's just something that we do habitually every year on Palm Sunday, without recognizing, without understanding, without realizing the biblical meaning, I should say, you're missing the biblical meaning of Palm Sunday. Dahil gaya po na sinabi ko kanina, ang totoo po talagang kahulugan niyan, hindi yung kumuha ka, bumili ka at iwagay-iway mo, at hindi mo naman naiintindihan ano bang ibig sabihin ng ganong mga aksyon na ginawa
unang ginawa ng mga tao sa city of Jerusalem 2,000 years ago in the country of Israel then sa Middle East. So, kung ang ginagawa natin kaya nila it's just a tradition, it's just a something that my church tell me to do, and then hindi nyo naman naiintindihan, hindi nyo naman naunawaan, o hindi nyo naman na-realize yung talagang kahulugan, masasabi po natin na you miss it. It's like Christmas, no? Pagdating ng Pasko, many celebrate it, but they miss the true and biblical meaning of Christmas. And so, also with Palm Sunday. So, ano po again, ano po ang ibig sabihin nito? Yung action nila na pagwagayway, paglatag ng mga palaspas, ng mga damit sa daanan ni Lord, kinikilala nila na si Jesus ay hari. Now, as I said, this is a short tutorial, a message about Palm Sunday. Before I end, ito po ang iwanan kong tanong sa lahat. To everyone who will watch this video, to everyone who is watching this video, or to everyone who will participate in the so-called Palm Sunday, this Sunday in many churches around the Philippines and in many nations around the Christian world. Kayo po, let me ask you, do you recognize Jesus Christ as King? Do you see Him as King? Are you welcoming Him as King of your life? Or are you acknowledging, kinikilala ba natin na si Jesus ay King, Lord? O ang pagkakilala natin sa Kanya ay marami pong tanging, iba-iba ang pagkakilala kay Jesus no? Gaya nga ng pinost ko nung mga nakaraan sa ating Facebook, many know Him as just a prophet. Propeta lang, no? Meron tayong alam na malaking religion. To them, Jesus Christ is a prophet only. Dito naman sa bansa natin Pilipinas, merong malaking kulto rito. I'm boldly speaking, is a kulto, false church, false religion. Ang pagkakilala naman kay Jesus Christ, tao lang. Tao. No? At yung iba-iba ang pagkakilala pagtingin kay Jesus Christ. Kaya nga si Lord nung pinost natin doon sa Facebook, sa isang part ng gospel, tinanong niya yung kanyang mga alagad, who do you say I am? Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? And they say, people say you are Elijah, people say you are one of the prophets, people even say you are John the Baptist. And I thought, gaya rin pala ang maraming tao ngayon ng maraming tao noon. Ang pagkakilala nila si Jesus, propeta lang. May follow-up question si Lord. Tinanong niya yung mga alagad, kayo, you yourself, who do you say that I am? Ano sinasabi niyo tungkol sa akin? Dito na po pumasok yung sinasabing the great confession of the leader of the church, the Apostle Peter, when he said, pinost ko po yan sa aking Facebook,
nakarang araw. And it has hundreds and hundreds of views sa Facebook Reel. Ano sabi ni Tito? Who is Jesus Christ? He said, "You are the Christ, the Son of the living God." In other words, as a Jewish man, the Apostle Peter was saying, you are our promised Messiah, you are our coming King. Diyan nagsimula yung foundation of Christian Church. Diba? Sa Matthew, sabi ni Lord, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, Bar-Jonah." Because hindi siya ni-reveal sa iyo ng mga tao. My Father in heaven revealed that to you. That is a revelation from our Father in heaven. Who is Jesus? A man only? A prophet only? Or a king? King of kings and Lord of lords. Our one and only Savior. And the Son, the unique begotten Son of the living God. Guys, mga kapatid, mga minamahal ko po, kababayan, ngayon pong linggo ng Palaspas, unang araw sa tinatawag natin Semana Santa, as we enter or we start our Holy Week is 2025. Dapat ngayon palang unang araw na to, dapat tama na yung pagkakilala natin kay Jesus, no? Hindi yung pagkakilala si Jesus tao lang, si Jesus propeta lang. Again, anong ibig sabihin ng Palm Sunday? Jesus Christ is King, the King of Kings and the Lord of Lords. Yan po ang dapat nating maunawaan. Yan ang dapat nating malaman. Yan ang dapat nating, lagi ko sinasabi, realization na ngayong linggo ng Palaspas, as we enter the Holy Week, as we start our Semana Santa, correct, tama, biblical yung pagkakilala natin kung sino tong si Jesus Christ of Nazareth. Again, inuulit-ulit ko po at hindi magsasawa si Bishop Lopez na ulit-ulitin to bilang lingkod ng Diyos. Hindi po ako nagpapagamit sa kanino mang tao. Ako yung nagpapagamit kay Lord Jesus as His messenger or spokesman. At ang message ni Lord is, no, wala pong iba. And that is to know Him as our one and only Savior, as our King and the Son of the living God. Again, hindi po siya tao lang at hindi siya propeta lang. Doon tayo sa tinuturo ng ating mga Bible. Back to Confession of Peter, kung kayo po tatanungin ko ngayon, how about you? Who do you say Jesus Christ is? Anong pagkakilala niyo sa Kanya? Anong sinasabi niyo tungkol sa Kanya? Siya'y tao lang? Siya'y propeta lang? O siya'y hari? Hari ng mga hari? Ang kaisa-isang tagapagligtas ng lahat ng tao at anak, buktong na anak ng Diyos. So dapat again, dapat yan po yung understanding natin, knowledge natin, realization natin, particularly this Palm Sunday as we enter
as we start the Holy Week. Focus tayo sa Jesus Christ is King. And let's make it personal, or let's personalize it. Kayo po, sino ang hari nyo? Sino ang hari ng buhay nyo? Sino ang naghahari sa buhay nyo sa ngayon? Kayo po ang makakasagot. No? Kayo ba ay kagaya ng mga tao nung unang linggo ng Palaspas? At maging yung mga tao ngayon na may mga hawak ng Palaspas, pinagwagaywaya ka ng mga Palaspas sa kanilang mga simbahan sa linggong ito. Pero ang tanong, naiintindihan ba nyo kapag ginawa niya na ibig sabihin niya, kinikilala nyo sa buhay nyo na si Jesus Christ ang hari ng buhay nyo? At kung hari siya sa buhay nyo, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin niya, siya ang dapat na susunod sa buhay natin, no? Hindi sarili natin, hindi yung Diablo, hindi si Satanas, o hindi iba, o hindi yung sarili natin, kundi si Jesus Christ ang hari ng buhay natin, at siya dapat ang pinapayagan natin. We're giving Him the permission to rule and reign over our lives. So, the decision, the choice is yours. Ngayon pong umaga ito, linggo ng Palaspas, narinig niyo po yung message. And I can say, hindi po yan message ni Bishop Lopez. Message siya ni Lord to everyone in the Philippines and around the world. But the true meaning, the true biblical meaning of Palm Sunday is to recognize and accept Jesus Christ as King. King of Kings, and on a personal level, your own King, the ruler over your life. Not yourself, not the devil, or not anyone else, but the Lord King. Guys, beloved brothers and sisters, aking pong mga minamahal na kababayan sa ating bansang Pilipinas, awa po sa linggo na ito ng Palaspas, as we celebrate and commemorate First Palm Sunday, where thousands and thousands of Jewish people recognize Jesus Christ as their King for the very first time in public place, inawa, ganyan din po tayo. Hindi lang yung hawak-hawak natin Palaspas o winawagayway natin yan, o ilalagay natin sa mga bahayan o whatever. Alam niyo po, whether you have a Palaspas in your hand o wala kayong hawak na Palaspas today, this Palm Sunday, the most important, ang pinakamahalaga po ay yung sa araw na ito, kinikilala mo na si Jesus ay hari, sapagkat yun talaga ang biblical meaning ng event na to. Hindi po to tradition, hindi po to a ceremony lang. It has a meaning, life-changing implication. At yun po yung payagan natin na si Jesus ay maghari sa buhay natin. Kaya ng mga pastor natin, and I agree with them, marami pong tao ngayon nagpipray ng pagtanggap, tinatanggap si Jesus as their Savior lang.
Pero and then, hindi po dapat ganun, no? We must accept and receive Him as our Savior and as our Lord. Yung pong Lord at King, almost the same thing. Meaning they are the ruler who has all the authority over your life, or over you. No? So, ito po ang aking iiwanang message sa lahat. Whether mapanood nyo itong video ito o hindi nyo ito mapanood, lahat po ng again, magpa-participate sa ginagawa ngayong Palm Sunday, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi around the world, in every Christian country. So I want everyone right now to close your eyes and bow your heads. Magkakaroon po tayo ng personal dealing with the Lord. Do it now. I want you to talk to Him in prayer. And say to Him, yes, Lord Jesus. Lahat po ng gustong tumanggap sa Panginoong Hesus as their Savior and Lord, kayo po ay nanonood ng video ito, and you want the Lord, you want to accept Jesus Christ as your Savior and as your King, sabihin po natin lahat ito. Yes, Lord Jesus, I welcome you, I accept you, I recognize you as King, as the King of Kings and as the Lord of Lords, and on a personal level as my personal King. Yes, Lord, I permit you, I allow you to rule over my life. You are the Lord of my life. You are the King over my life. I say Jesus Christ is Lord over my life, over my family, over my church, over my ministry, over my finances. He is King, He is Lord over every area of my life, including my work, my finances, everything. Yes, Lord, that is my choice. That is my decision. I'm choosing you as my King. I am submitting myself to your authority. Ikaw na po ang manguna, maghari sa buhay ko simula sa umaga. At kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Lahat po ng gusto tumanggap kay Lord as their Savior and Lord, say this from your heart. Yes, Lord, I confess I'm a sinner. Kinikilala ko ako'y nagkasala laban sa iyo. And I repent. I renounce all sin in my life. Kinatakwil ko po lahat ng gawa ng kadiliman sa buhay ko. Kinatakwil ko si Satanas lahat ng kasalanan. Lord, I want to experience your forgiveness. Sa umpisa ng Holy Week na ito, I want to experience your forgiveness, Lord. Forgive me. Forgive me, Lord. Forgive all of my sin. Every sin of commission, every sin of omission, every sin I committed since I was born, since ako'y nagkaroon po ng pag-iisip. Forgive all of my sin, Lord. I
Cleanse my heart with the blood of Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary 1,000 years ago. At kung gusto niyo pong tanggapin si Jesus as your Savior, as your King, say it now. This prayer from your heart. Yes, Lord, I open my heart to accept you now as my Savior, as my Lord, as my King. Ikaw na po ang magligtas sa akin sa kapahamakan sa impyerno, at ikaw na rin po ang mauna sa buhay ko simula sa araw na ito. Lord, I promise, with your help, I will obey you, and I will serve you in your church, in your ministry, as long as I live. I am yours, and you are mine. And thanks, trillion, for the salvation of my soul, for the forgiveness of my sin, and for the healing of my body, all the blessings that you will give me this coming days, for the eternal life, and this Palm Sunday, for the knowledge, for the realization that you are King, King of Kings, and my King over my life. Thank you, Lord Jesus. I give you all the praise, I give you all the glory. Maraming salamat, Lord. And let's all pray. Sa pagsimula natin ng Holy Week, we will have really a life-changing observance of the Holy Week. Mga kapatid, mag-pray po kayo. Huwag kayong nakayuko o nakapikit o whatever. Pray! You talk to God. Pray nyo na itong Holy Week nito tunay na life-changing. It's not something that tradition lang, something that we practice every year at wala namang nangyayari sa buhay natin. Pray natin that this will be a life-changing experience this Holy Week. Yes, Lord, we pray that in Jesus' mighty name.